Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong isang tao, isang personalidad, no, na curious ang taong bayan para pag-usapan siya. At sino ba ito? Panoorin muna natin yung video mga ka-Wonder bago natin talakayan ang gusto. Bago sa liderato ng NBI, Yes. sino po ang itatalaga? Attorney Melvin Matibag. May we know why? Ang rason ay hindi po na ipukol sa atin. Yan lamang po ang aking maibibigay sa ngayon. Has he taken his oath at meron po kayang specific instructions ang Pangulo sa kanyang pagtalaga kay Attorney Melvin Matibag sa NBI? Kapag nabigyan na po sa akin ng detalye, ibibigay ko rin po sa inyo. So effective when, ma'am? Yan pa lang po ang ibinigay sa atin. Magkakaroon po ng bagong NBI Director sa katuohan po ni Attorney Melvin Matibag. Tanong mula kay Ace Romero, Salamat po. Philippine Star. Confirm lang po namin, ito po yung kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban. Sa aking pagkakaalam, What does this say about the decision of the President or his interactions with other stakeholders in politics? muli, yan lamang po ang ipinabuot sa atin. Kung ano ang dahilan, ibibigay ko po sa inyo kapag ka naibigay niya po sa akin. Follow-up question mula kay Marisol Halili, TV5. Mikey. Yusek, but at least can you give us the reason why the president chose to appoint Attorney Melvin Matibag, who used to be part of the Duterte administration? Yan lamang po ang ibinigay sa akin impormasyon. Hindi po pa naibigay sa akin ang rason. So kapag ibinigay na po sa atin, una-una prerogative naman po. Una-una man po prerogative po ng Pangulo. Una-una, masasabi natin bakit niya in-appoint or i-appoint. Nandun po yung tiwala. Nakitaan po niya ang si Attorney Melvin Matibag ng maaaring pagtiwalaan. Maaaring magtrabaho para sa gobyerno. Pero kung ano yung pinaka-reason, hindi pa po nasasabi sa akin in details. Kapag ka po naibigay na sa akin, ipapasa ko po agad sa inyo. Wala nang tanong mula. So yan mga ka-Wonder, no? Si Attorney Matibag, yung ating pong tinutukoy mga ka-Wonder. Marami nagsisitaas ang kilay sa mga pag-uusap namin kanina sa isang coffee shop. Pero hindi ako uminom dahil pause na ako. Yun nga, tinatanong nila, bakit nilagay ni PBBM etong si Attorney Matibag na isang kaalyado o dating nagtrabaho kay Duterte nung panahon niya. Alam naman natin na wala namang permanente pagdating sa politika, sa pagtatrabaho sa gobyerno. Meron dyan na natili dahil talagang diehard, dahil may utang na loob na gustong ibigay. No? Pero bakit itong si Matibag? Kaya nga ng tanong ng press kanina kay Attorney Claire, at least bigyan daw sila ng hint kung bakit. Yun ang tinatanong nila. Kasi ang iniisip nila, since Duterte ito at nilagay mo dyan sa NBI, alam ng tao, naaamoy nila na PBBM is up to something. Have to investigate someone. Alam na natin ito'y kinuha niya, ito'y nalilink sa Duterte. At bakit ito? Baka mag-hold back daw ito. Baka hindi raw ito talagang maglingkod, mag-partial ito dahil nga Duterte Marcos. But remember, Attorney Melvin Alvarez Matibag, to be exact, he is the same person who filed disbarment case complaints against Attorney Harry Roque. Siya po yung nag-file dahil doon sa kinakalat ni Harry Roque na deepfake na video. Ito rin yung the same person na tinawag si Sara Duterte na Bartinela. Siguro, he knows a lot of things na hindi alam ng iba. Although may hint na tayo na tinawag ng Bartinela. But the best person who can prove this perhaps is Attorney Matibag because he worked for Duterte way back during the term of President Duterte. So, ginawa siya, in-appoint siya bilang director ng National Bureau of Investigation o NBI. Alam naman natin na mga kalidad na tao ang nilalagay ni PBBM. Nababansagan nga yung unang lagay niya, mga technocrats.
Si Attorney Matibag ay kumuha ng bachelor's degree sa UST. Graduate siya sa Ateneo ng kanyang law at nag-masters ito sa Amerika sa Wayne State University. At of course, yung mga legal practice niya at saka akademya. Siya ay isang abogado na naging founding partner, no? Siya ay isang legal instructor, professor sa ilang universidad sa Pilipinas tulad ng San Sebastian College. Diyan yata nag-graduate itong si Sara, no? At University de Manila. At noong 2025, naging dean siya ng College of Law ng Lyceum, Alabang. Ito na yung sinasabi nila na siya ay dating nag-work kay Duterte. Pero tandaan nyo, may isang taong nagpakilala at dinescribe niya kung sino si Attorney Matibag na ito ay mahusay sa mga underground search o investigation. Sabi niya, in other words, mga ka-wonder, ito raw ay mahusay maghanap ng baho ng isang tao. Aalamin niya, hukayin niya, at ito'y gagamitin niya dun sa tao. No? May basihan may basihan. Hindi ito fabricated na kagaya ni Duterte na gumagawa ng mga pain, ng mga ebidensyang fake, tapos sasakyan ng tao. Hindi ito ganun. So, mahusay ito pagdating sa amoy o paghalungkat ng baho ng tao. Ganun pa man, napapaisip ang tao, bakit siya? Dahil ito ay dating acting cabinet secretary ni Duterte, no? Noong huling administrasyon ng Pangulong Duterte. Ito nga, siya ay Secretary General ng PDP Laban. So, maaaring maitutuling mong dating kaalyado. So, dati siyang Secretary ng Lakas ng Bayan, PDP. Ang partido ito ni Duterte, alam natin yan mga ka-wonder. Pero umalis ito sa partido noong 2023 dahil sa mga policy disagreements. Ito na yun. Umalis siya. Siguro may mga nakita siyang polisiya na hindi niya gusto. Yan, isa sa hint kung bakit siya ay napagkakatiwalaan ng Pangulo. Marami siyang alam, credible siya, at siya yung magiging sinatawag nilang susi para dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Alam natin, mga executive roles niya rin noon, naging sa mga GOCC, no? Naging general manager siya ng operations ng Manila International Airport Authority. Naging president din siya at CEO ng National Transmission Corporation. Ito yung mga ilan sa mga GOCC ng gobyerno at iba pa mga ka-wonder. So yun nga, tinatanong, bakit siya? Kaya nga yung mga media kukulit eh. No? Sinabi lang ni Attorney Claire na wala siyang alam patungkol sa further info. No? At malamang, sabi niya nga, pinagkakatiwalaan siya na pwede siyang mag-work sa government. No? So, yun yung mga bagay na tingnan lang muna natin. Tiwala, in other words, mga ka-wonder. Pinagkatiwalaan siya. Kasi otherwise, kapag siya ay mapapansin na he's holding back, na parang he's still yung kanyang tawag dito, yung allegiance niya kay Duterte ay nandoon pa rin. Maaamoy at makikita naman yan mga ka-wonder. No? So alam na natin na ang trabaho ng NBI is magsiyasat, investigate nga. Maghanap ng ebidensya, magsiyasat ng mga malalaking kaso, no? At magtulong sa pagpapatupad ng batas sa mga para sa interest of course ng bansa. Yan ang NBI na parang counterpart ito ng FBI sa US. So yan nga. Ngayon, ang tanong nila, siya ba talaga ay master sa paghanap ng ebidensya? Ay gaya nga na sinabi ng isang, actually isa rin siyang content creator, no, na may background sa media at nakasama niya itong si Attorney Matibag. Sinasabi niya nga na ito nga ay mahusay sa paghalungkat ng mga baho ng kalaban o ng certain personality. So, bakit siya mahusay? Kasi nga, although walang official na tala na siya ay eksperto no, sa mga forensic investigation o criminal investigation framework, pero yung kanyang capacity or capability no, ay nakabase sa kanyang legal background at education sa law school, malawak na karanasan sa legal administrative, at malawak na network sa gobyerno. Plus, yung katangian niyang mahusay siya. Sabi nga nung taong yun, na isang content creator, no, na si Vad, no?
na ito'y mahusay umamoy, magalungkat ng baho ng kalaban. So yan ang maganda dyan mga ka-wonder. Na itong ang bagong NBI director na si Attorney Melvin Matibag, he is in a mission. No? Sabi nga nila, perhaps BBM is up to something. Of course, ilalagay niya ba yan kung hindi? May medyo puzzling part pa. Aliado ni Duterte galing umalis because of some hindi na gusto yung mga policy, no? Hindi ko alam kung ano yung mga hindi niya nagustuhan, na marahil isa rin sa dahilan kung bakit lumipat siya at inuusig niya nga itong si Harry Roque at tinawag na Bratinela si Sara Duterte. Doon malalaman natin mga ka-wonder na walang permanente sa pagsasapi, pagpartner sa politika. Ang nanatili lang dyan yung mga interest, mga ka-wonder. So yun, alamin natin mga ka-wonder at kung ano yung gagawin niya para makatulong siya sa paghalungkat ng kaso. Kasi alam natin mga ka-wonder na PBBM is silently working behind the scene nga, behind the camera. Hindi siya kagaya nitong sila Sara Duterte na maingay yung mga kanyang mga DDS dyan na post dito, post doon. Manda kayo. Tapusin, ipagganti mo kami. No? Yung mga ganito, babalikan. Yung tipong nananakot. No? Depende na lang sa Congress. Sabi nga nila kung if they have their balls, no, para hindi matakot sa pananakot ni Duterte, ni Sara Duterte, na all along, nasa dugo naman nila yan eh. Si Rodrigo Duterte, yung tatay niya nga eh. Ganyan din, mahilig manakot. Siyempre, kanino pa ba magmamana? Ngayon, it's up to you. Kayo mga lingkod bayan, tinawag kayo para maglingkod at manindigan dyan sa sinumpaan yung posisyon. Ngayon, kung kayo matatakot, maaring kayo ay hindi talaga halal ng bayan. Na kayo ay up to something lang. For your career, no? Para lang sa inyo. Malalaman natin yan. At babantayan yan ng taong bayan. Ang wino-worry nga ng taong bayan itong Senate. May isang bambabatas o isang politiko na nagsabi na medyo malabo raw ang impeachment ni Sara Duterte. Dahil ang iba daw dyan mag-abstain, iba dyan, siyempre hindi, iba dyan boboto. Titignan natin yan, mga ka-wonder. Tandaan natin, silent majority dyan, mga dilaw pink, of course red, lahat tayo tignan natin yung mga nagpe-play safe. At never again to vote for them. No? So yun lang, alamin natin ang gagawin ni Attorney Matibag kung paano siya kikilos at makatulong sa administrasyon at ilagay ang bansa sa tamang kamay. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Of course, give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila kung sino si Attorney Matibag. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.